acceptance nung local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Okay. Tatawagin yung kontraktor, tignan mo ulit, hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, pipirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. So tinanggal daw ni Pangulong Duterte 'yon. Anong pruweba mo na tinanggal ni Pangulong Duterte 'yon? Meron na nga tayong meron na nga tayong ombudsman na nagche-check ng corruption. Dinagdagan pa nga ni Pangulong Duterte para may second layer ng pagche-check ng corruption sa Pilipinas yung PACC. Tinanggal mo nga 'yun. Tinanggal mo 'yun. O sige, di ganito ngayon, Bongbong. Let's say for example, totoo yung sinasabi mo na tinanggal yan ni Pangulong Duterte nung panahon niya. O ba't hindi mo binalik yung panahon mo? Presidente ka na for 3 years Ba't isisisi mo sa nakaraang administrasyon? Wala namang kaso ng pandarambong nung nakaraang administrasyon. Wala naman tao nagrereklamo ng corruption nung nakaraang administrasyon. Pagka may bagyo, pag may dilubyo, ang lalakas ng mga tumama sa atin, meron pang Maute, meron pang Marawi, hindi naman tayo nanghingi ng abuloy mula sa ibang bansa. Nairaos naman ni Pangulong Duterte lahat. May build projects pa. May mga bagong ospital. May mga bagong eskwelahan. Ang gaganda ng mga programa ni Pangulong Duterte, may 10 taon yung passport, 10 taon yung mga lisensya. Nawala ang laglag bala, naubos ang droga. Ang dami nating naiisip na magagandang nagawa ni Pangulong Duterte noon. Bakit ito si Bongbong? Puro pangit yung naiisip. Magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa malat na YouTube, Boss D at your service. Another day, another uratan session. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga suwitik sa pamahalaan, lahat ng mga salot, lahat ng mga kumag, lahat ng mga magnanakaw, kawatan, lahat ng mga mapagsamantala sa kapangyarihan, mga aswang, mga impakto, mga mangkukulam, pati impakto at mangkukulam. Oo, mga masasamang espiritu diyan sa gobyerno. At lahat ng mga mangungupit, mga commission, mahilig mga komisyon. Lahat-lahat yan, mga demonyo, mga satanas at mga hudas. Sabi nga mga garapata, na sumisip-sip mga garapata, kuto, linta. Lahat ng mga insekto, parasitiko, na sumisip-sip sa kaban ng bayan, sumisip-sip, humuhigop, at lumulunok, lumalagok, lumalaklak ng perang hindi naman nila mga pinagpaguran, mga hayop sila. Paalala ko lang muli, SMNI Foundation Incorporated, Disaster Relief Operation in Cebu. Ayan, if you want to donate, ayan po yung number, GCash 0995-284-9117. Sa mga may GCash dyan, lagay nyo lang Marlon R. Sa ano po yan? Yan po yung GCash ng SMNI. So dyan, sigurado makakarating talaga sa kinaukulan. Kasi kapag kayo ay nag-donate dyan, kahit na maliit na halaga, maraming mararating yan. Dahil ang SMNI Foundation ay talaga namang tumutulong yan sa mga kapwa natin Pilipino. Hindi lang tuwing may sakuna. Ito na nga. Si Boying Rimulya ay kabilang sa 7 pagpipilian ni President Marcos bilang ombudsman. Diyos ko, pinagod nyo pa yung sarili nyo. Pinagod nyo pa yung sarili nyo na maglagay ng ibang mga tao. Sa kawawa naman, yung ibang mga na shortlist, yung ibang mga na ilagay sa listahan ng pagpipilian. Yung 6, kawawa naman. Because this is a done deal already. We know for a fact na talagang itong gobyerno nito, wala itong mabuting gagawin para sa bayang Pilipinas. From the start, mga bossing, itong gobyerno na to ay politika na yung kanilang inuna. Napakaganda ng mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Paglipat ng administrasyon, puro kadimonyohan ang ginawa nila. Sabi ko nga, noong tinalaga itong mamang ito, sabi ko, wala na to. Wala na to. Nung tinalaga to sa, ano ba naging reputasyon nito ni Boying Rimulya? Ito si Boying Rimulya, itinalaga to sa Department of Justice. Tapos anong ginawa nito sa Department of Justice? Wineponize yung Department of Justice para to go after lahat ng mga kalaban nila. Okay, simulan natin kay Bantag. Okay, namatay si Percy Lapid. 1 taon na ba? 1 taon na ba namatay si Percy Lapid o 2 taon na? I think mga 2-3 taon na yata na namatay si Percy Lapid. 3 taon na yata dahil sa pagbati ko siya sa gobyerno. 14 days mga bossing, 14 days. 4 days before siyang mamatay. Ang binabanatan ni Percy Lapid, alam niyo kung sino? Ito ang binabanatan ni Percy Lapid, itong si Boying. Doon nga niya tinawag na Cinderella Man at saka Bonjing. Siya ang nagpauso noon si Percy Lapid, tinawag niyang Bonjing ito. Sinabi niya pa sa kanyang vlog na kung buhay ang tatay mo, ikahihiya ka ng tatay mo. Dahil nililink ni Percy Lapid, ito si Boying Rimulya, inililink niya sa Pogo, which is lumabas naman talaga yung mga pangalan nila. Pagdating sa Pogo, dahil ngayong Island Cove na pag-aari ng pamilya nila, naging Pogo hub na yun. Hindi na yung resort noon kasi resort yun, may mga swimming-swimmingan doon. Ngayon, yung isang isla na yun, naging Pogo hub na. Diba? So, yun yung unang-una. Hanggang sa namatay itong Percy Lapid, nung namatay itong Percy Lapid. Kukwento ko lang para alam nyo kung bakit ayaw natin dito kung gaano kadelikado itong si Boying Rimulya. Kasi nung namatay si Percy Lapid, yung bumaril kay Percy Lapid, saan nagtago? Sa Cavite.
sa Cavite na baluarte nitong mga ito. Oo. So, to cut the story short, mayroong shortlist mga bossing ng mga, may mga listahan ang Department of Justice ng mga binanatan ni Percy Lapid kasi hindi nila alam sinong suspect eh. So may mga binanatan si Percy Lapid. Isa sa mga binanatan ni Percy Lapid ay si General Bantag. Binanatan din niya si Isko Moreno. Binanatan din niya ng mga Duterte. Binanatan ang Marcos. Pero matindi to, talagang binabanatan itong Marcos. Tsaka binanatan itong si Remulla. So doon sa listahan, more or less, sabi nila, sa lahat ng binanatan niya, parang lumalabas 100 mahigit yung mga binanatan ng Percy Lapid. Pero nung pumunta na kay Bantag, doon na huminto. Kasama ito sa listahan si Boying Remulla. Kung kasama siya sa listahan, dapat kasama siya sa iimbestigahan, di ba? So ngayon, inimbestigahan nila itong General Bantag. Na feeling ni General Bantag na nabitray siya kasi nabigyan pa siya ng award eh. Nagre-resign na si General Bantag, hindi nga pinag-resign nito ni Boying Remulla kasi nga maganda daw ang ginagawa sa serbisyo niya. Kasi ang ganda talaga ng ginawa ni General Bantag diyan sa Bilibid eh. Winasak niya lahat noong mga luxurious na mga pamumuhay diyan. Noong panahon ni Pangulong Duterte kasi winarak niya yan dahil diyan sa Bilibid niluluto daw di umano yung droga. Kaya dahil nga matindi ang laban ni Pangulong Duterte sa droga, pinasok niya yung Bilibid. Ginawa niya pa nga si General Bato na OIC diyan sa Bilibid. Tapos winarak-warak nila yung mga diyan, yung mga sindikato diyan na involved sa droga. Di ba nga nakulong pa nga si Leila de Lima dahil tumatanggap pa daw ng payola mula diyan sa mga taga Bilibid. Which is katinang ilong. Which is na acquit naman siya ngayon pero matagal siyang nakulong. I think more than 6 years. So fast forward, merong isang magaling na taga diyan sa Pasay City Jail. Yung Pasay City Jail kasi mga bossing yan, yung pinakamalupit na kulungan. Oo, na kapag lahat ng mga nakukulong diyan pinakamagulo, kaya nga kung matatandaan niyo yung mga taga Senado, pagka kinontempt, diyan dinadala sa Pasay para magsisi. Kung gusto nilang pahirapan yung kanilang mga kinokontempt, medyo matagal-tagal na doon nila dinadala. Si File doon dinala eh. So magulo doon, sobrang gulo doon. Sumikat ito si Bantag noong yung mga gangster daw diyan sa mga gangster daw diyan sa Pasay City Jail. Pinatawag daw niya sa isang kwarto. Matatapang kayo. Siga kayo rito. Nagpagulong daw ng 3 granadang Bantag. Sumabog daw doon, may tinamaan pa nga siya rito sa pisngi. Dinidinay niya na siya yung nagpasabog, pero sinasabi niya na yung mga gangster daw ang nagpasabog. But anyways, naging urban legend na si Bantag na talagang matapang at may paninindigan. So napansin ni Pangulong Duterte yung ginawa niya at nakita ni Pangulong Duterte na si Bantag mukhang matino talaga na opisyal. Nilagay niyang Bucor chief sa Bilibid. Nung naging Bucor chief sa Bilibid si Bantag, ang ganda, winarak niya lahat, drugs, pinagpapatay nga niya lahat ng kalapate. Kasi meron palang diyan sa Bilibid na pag may dumalaw, yung kalapate ibinibigay dun sa dumadalaw. So parang kunyari, ito alaga ko tong kalapate, sa'yo na. Tapos kunyari, thank you tatay sa kalapate. Syempre uuwi na ngayon. Tapos yung kalapate ngayon, lalagyan nila ng droga. Lalagyan nila ng mga kontrabando. Tapos palili pa rin nila. Babalik ulit yun dun sa may kulungan. Pagbalik ng kalapate sa kulungan, mayroon na silang gamit pambatak, may droga na sila. Ganun katarantado yung mga nakakulong dyan. Nagagawan talaga nila ng paraan. Kasi nga di ba ang kalapate ganun? May karera nga ng kalapate, di ba? Yung pupunta kayo sa malayong lugar tapos bibitawan niyo yung kalapate, palakpakan na ganyan, tapos karera yung kung sinong unang makakauwi doon sa sa may kulungan, yun ang panalo, di ba? So yun yung mga kalapating batcher kung tawagin eh. Yung alam nila magaling sila, babalik sila kung saan sila talaga nakatira. So inaalagaan sila mula maliliit pa hanggang lumaki na. Inaalagaan sila ng mga preso, tapos ibinibigay sa mga dalaw, yung mga dalaw nilalagyan ng droga, bumabalik doon sa kulungan, may droga na. Tapos nung ginawa ni Bantag, pinagpapatay niya yung mga kalapate kasi alam na nalaman niya na yun ang trabaho ng mga nasa kulungan eh. Para magpasok ng kontrabando eh. Kasi sobrang naging mahigpit talaga noon, mga bossing. Ano nangyari? Pinagpapatay niya. Sumunod daw, drone na. Drone, tapos lumalapag, umakyat yung drone, meron din droga. Matindi. Kaya ginagawa daw nila noon, pag may drone, binabaril nila. Ginagawa daw nila target shooting. Kasi talagang napakalaki kasi ng kulungan na yan, Bilibid. Tapos undermanned yan, ibig sabihin. Mas marami pa yung preso kaysa doon sa mga jail guard. So parang isang jail guard, 300 na katao yung kanyang dapat bantayan na mali yun. So dapat daw one jail guard is to 10, parang dapat daw ganun. Pero hindi dahil nga medyo bitin sa budget, kaya ganun lang. So suma total, naging magandang patakbo ni Bantag dyan. Ang tinira nito ni Boying Remulla si Bantag. Tinira ito si Bantag. Ito si Bantag, meron daw siyang singilin doon sa MCX. Kung makikita nyo dyan sa may yung isang exit dyan sa SLEX, yung MCX. Lupa kasi yan ng Bilibid na kinuha ng SLEX para gawan ng kalsada. So yung toll dyan, meron daw singilin ang Bilibid, ang New Bilibid Prison NBP na 4 billion, 4 na bilyon yung kanilang singilin dyan kasi parang 50-50 yata sila sa toll na makukolekta dyan eh.
Oh, nagsimula daw yan doon. Kinuha daw nito ni Boying Rimulya yung paniningil. Akin na ako na maniningil. Kasi naka-dotted line ang bilibid sa Department of Justice. Oh, siya na daw ang maniningil ng 4 billion. Oh, sabi ni Bantag, okay, di mas maganda. Wala namang interest si Bantag sa pera na yan dahil yung pera na yun supposedly pera ng bilibid yun. Kasi ang bilibid, wala silang budget talaga. Sila ang gumagawa ng mga budget nila. So nakikipag-partnership sila kung kani-kanino, napakalaki ng lupa ng bilibid. Kaya yun yung nakita nilang pwedeng pagkakitaan, yung toll gate. Oh, so siya na daw ang kumuha nung singilin, 4.8 yata yun Oh, if I'm not mistaken. Hindi na natin ano yun, wala nang balita yun. Hindi na natin nalaman kung nakuha ba yung pera na yun or what not. Hindi natin alam. So sila na lang ang nakakaalam. So nakita ni Bantag na parang may problema. Asa yun na nga, dinamay na siya sa pagpatay doon kay Percy Lapid. Tapos sinuspindi na siya. Wala namang ebidensya sa kanya. As in walang ebidensya sa kanya. O parang merong isang preso na merong isang preso, dating preso na inutusan, tapos mga gangster sa loob yung nagsasabi na ang nag-utos daw sa kanila ay si Bantag. Wala naman silang patunay na si Bantag ang nag-uutos sa kanila. So merong kasama si Bantag yung kanyang assistant na namatay na ngayon dahil nga sa sama ng loob, dahil sa ganda ng ginawa nila sa bilibid, hinayop pa sila. So kalaunan, yun yung tinuturo nila na mastermind, yun daw ang nag-utos doon sa mga tao sa loob, mga preso sa loob na maghanap ng hitman sa labas para ipapatay si Percy Lapid. So ngayon mga bossing, etong mamang ito, yun lang na-link si Bantag doon sa mama na yun dahil lang amo niya si Bantag. Siyempre si Bantag ang Bucor chief, so siya under kay Bantag, kaya nagkaroon ng link kay Bantag. Dahil wala silang mahanap na link doon sa tao na yun kay Percy Lapid, naisip nila na si Percy Lapid tinira si Bantag, kaya baka inutos ni Bantag doon sa tao, tapos inutos ng tao doon sa mga hitman, yung mga hitman naghanap ng tao sa labas. So ganun kalayo yung istorya. Kagaguhan, di ba? Sobrang katarantaduhan nun. Kasi wala talagang ebidensya na nagtuturo kay Bantag, kita mo. Hanggang ngayon hindi nila mahanap si Bantag. Hanggang ngayon hindi nila mapaharap si Bantag sa korte, hindi nila tinatrabaho. Alam niyo kung bakit? Madi-dismiss yan dahil wala talagang science, ni walang buhok. Lahat puro hearsay, tinuturo lang siya, pero hindi nila kayang patunayan na si Bantag talaga nag-uutos sa kanila. Nakikita lang daw sa CCTV na pumupunta itong mga leader sa opisina ni Bantag. Natural, pinapatawag niya yung mga leader na yan sa opisina niya kasi nga undermanned ang mga tao sa bilibid Ang bilibid mga bossing, walang mga yung bawat kubol diyan, halimbawa ito bahala na gang Sputnik, sige. Yung mga leader nun, sila na ang nangangasiwa ng peace and order sa mga nila, sa mga baluarte nila, para barangay nila doon sa loob. Kasi nga kulang ang tao ng Bucor. So syempre, magre-report yung mga yan. Pupunta sila sa opisina. Pagre-reportin sila, ikaw, anong nangyayari? Kumusta sa'yo? Pagkabilangan, doon lang daw talagang mayroong nagbabantay sa kanila pagbilangan kasi para malaman kung may nawala na, may nakatakas na. Pero yung total pagmamanage noong lugar na yon, halimbawa yun nga yung baluarte, yung mga leader, mga head ng mga gang, halimbawa nga yung mga Sputnik na yan, bahala na gang, Batang City Jail, yung mga head na yan, yun lang yung minimit niya para malaman kung kamusta. Wala tayong problema ha, anong mga reklamo nyo. So yun yung ginagamit nila na parang ebidensya na inuutusan sila ni Bantag. So suma total, itong mamang ito, dapat imbestigahan din siya sa pagkamatay ni Percy Lapid, pero iniwas niya sa sarili niya. Nila yung ebidensya, nirelease nila papunta kay Bantag para si Bantag ang mapanagot. Kita mo, ano na nangyari ngayon? Naglagay siya, si Katapang nilagay niya dyan sa bilibid. Ano nangyari nung nakaraan? May nakatakas. Tapos malaman-laman mo, buhay na baka, pinapasok sa loob. Sila nagkakatay doon. Paano pwede pala yun? Kung sa loob nga ng katawan ng tao, pwede kang maglagay ng kontrabando, sa loob pa kaya ng katawan ng bakang kakatayin na. Diba? So ang dami na, sabi ng mga kumukontak sa atin ng mga taga Bucor, bumalik na daw yung kabulastugan diyan sa bilibid. Under the leadership of Boying Rimulya. Pangalawang ginawa ni Boying Rimulya, yung kay Congressman Arnie Tevez. Wala si Arnie Tevez sa Pilipinas. Nasa ibang bansa nagpapagamot. May nangyaring masama doon kay Governor Digamo. Mantakin mo, ang inisip nila si Tevez ang pumatay. Ang layo-layo ng tao. So eto ngayon, meron silang nahuli, di umano na 10. 10 mga hitman, mga dating mga militar, ang dami nilang mga pinagpapalabas na umamin daw na si Arnie Tevez yung kanilang amo, nakalaunan, bumaliktad lahat yung 10 na yun. At sinabi na pinahirapan sila, pinressure sila dyan sa NBI detention para ituro si Arnie Tevez. Pero hindi daw talaga si Arnie Tevez at hindi rin daw sila yung grupo na nag-operate doon sa Negros Oriental. Tingnan mo, wineponize ni dahil si Tevez at saka ito magkaaway, wineponize na ito ang DOJ. Anong ginawa? Meron tayong anti-terror bill. Yung anti-terror bill natin mga bossing, para yun sa mga Abu Sayyaf, para yun sa mga Maute, para yun sa mga NPA. Doon dapat ginagamit yun. Ginamit niya yung anti-terror bill kanino? Kay Arnie Tevez para ma-freeze yung assets niya at saka mapauwi siya dito sa Pilipinas. Yun ang nakakatakot kasi it is supposed to be used para sa mga terorista sa Pilipinas. Di man terorista yan si Tevez. Nagsayaw-sayaw man lang si Tevez ng naka-boxer short. Sabi ko, may terorista bang ganyan? So, yan yung isa sa mga kabalbalan ni Rimulya. So, ano pa yung pinakahuli? Ang pinakahuling kabulastugan nito ni Rimulya,
Itong nangyari kay kay Pangulong Duterte. Pero bago 'yan, naging kasapakat din 'yan doon sa sa mga kaso ikinaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Dismissed na yung mga kaso na 'yan for 4 years na hindi na gumagalaw yung mga appeal noong mga unang na-dismiss na kaso. Noong ang anak nito ay na-involve sa drugs, nagpatulong kay Pastor Apollo Kibuloy at sinabi niya pa kay Pastor Kibuloy na yung mga kaso mo pwede nang i-dismiss eh. Kaya lang wag na muna nating i-dismiss kasi pag dinismiss mo 'yan, baka yung extradition mo sa Amerika. So wag na muna nating i-dismiss 'yan. Pero pwede na, dismissible na. Sinabi niya na dismissible ha. Tapos ano nangyari after nung nakuha niya yung gusto niya kay Pastor, nung natulungan na siya ni Pastor, nung yung anak niya ay nahuli ng droga tapos biglang nawala yung head ng PIDEA, ang natanggal yung PIDEA eh. Yung anak niya nakalaya. Dismiss yung mga kaso. DOJ secretary ka? May kaso yung anak mo na droga? Tapos hindi ka man lang nag-leave of absence. Siyempre pwede niyang maimpluwensyahan yung kaso ng anak niya. Hindi ba? So eto na. Di binuhay ngayon yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Masaklap, dinagdagan pa ng Nobel. Yung Nobel, dinagdag yung qualified human trafficking na hindi naman kasama dun sa mga una ng mga kaso sa Davao na na-dismiss. Para makulong si Pastor Apollo Kibuloy, mahawakan nila si Pastor Apollo Kibuloy at malimitahan yung mga kilos ni Pastor Apollo Kibuloy. Talagang kalaban ng Pilipinas tong mga to eh. Sumunod, si Pangulong Duterte na. Kinuha nila si Pangulong Duterte, hindi dumaan sa tamang proseso, sinungaling ito, nagsasalita siya na hindi daw makikialam ang Pilipinas sa ICC. Tapos, anong ginawa? Tinrabaho nilang magkapatid na mga Rimulya, si Pangulong Duterte, ayun, nandoon na. May kaso ito sa Supreme Court. May kaso ito sa Supreme Court dahil doon sa kanilang pangingidnap kay Pangulong Duterte. At nirekomenda pa ni Amy Marcos sa ombudsman mismo nirekomenda sa ombudsman na kasuhan ito dahil nga sa kanyang pangingidnap kay Pangulong Duterte. Tapos may mga disbarment case pa ito. Maraming reklamo ito sa ombudsman. Tapos biglang nabigyan ng clearance ng ombudsman. Tapos ito ang pinakamasaklap, yung Judicial Bar Council, nagbulag-bulagan din. Bumoto sa kanya 5, imagine. 5 member ng JBC ang bumoto sa kanya kasi you need 4 votes para ma-shortlist ka. Ayan. So nakakapagtaka bakit kailangan nilang baguhin yung rules, baliin. Marami daw mga nakadakit na mga kaso sa kanya sa ombudsman na inandakit para hindi lumabas sa system. Para mabigyan siya ng clearance. Putang ina niyan. Ginagago talaga nila ang judicial system sa Pilipinas eh. Ang batas talaga sa Pilipinas binabaluktot talaga ng mga ito eh. Meron pang isa eh, yung sinabi nga ni Erwin Tulfo na we have to bend the law, right? Umuo siya eh. Imaginein mo magiging siyang ombudsman tapos bending the law siya. Kaya nga sabi ko nga eh, wala na to, sagad-sagad sa kademonyo na talaga ito si BBM. Dahil itatalaga niya ito. Kaya nga yan ni Railroad eh. Kaya nga yan napunta sa listahan na yan para italaga eh. Mantakin mo, ikaw na yung isa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Department of Justice Secretary ka na for 3 years. Kung next 3 years, DOJ Secretary ka pa rin, ang lakas mo. Bakit gusto niyang lumipat sa ombudsman? Kasi ang ombudsman, mga bossing, pag nahalal ka dyan, pinili ka ng presidente, kahit yung presidente na pumili sa'yo, hindi ka na niya pwedeng pababain. 6 na taon, para kang presidente ng Pilipinas niyan. 6 na taon yung mandato niyan, hindi mo yan pwedeng pababain unless i-impeach mo. Di ba? So ganyan kaloko-loko mga yan. Bakit siya nag-interes sa posisyon na yan? Kasi ang trabaho po ng ombudsman, mga bossing, ay kasuhan, imbestigahan lahat ng mga taga-gobyerno. Lahat ng taga-gobyerno iimbestigahan niya. So knowing gaano kaloko-loko itong tao na ito, pwedeng magamit talaga sa politika ang kanyang, kung siyang magiging ombudsman. Sigurado naman yan na yan. Magagamit talaga sa politika. Hindi talaga pwede itong si Boying Rimulya maging ombudsman. Ang dami niyang kamag-anak na mga nasa gobyerno eh. Conflict of interest yan, hindi ba? So kung halimbawa, siya ang ombudsman, si John Vic Rimulya, halimbawa, bumalik na gobernador, nagnakaw sa kaban ng bayan, iimbestigahan ba yan ng kapatid niya? Yung pamangkin nila na congressman, yung pinsan nila na congressman, yung mga kamag-anak nila ng mga nasa politiko, nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa tingin nyo, anong gagawin ng ombudsman? Iimbestigahan niya yung mga kamag-anak niya? Siyempre hindi. Kung halimbawa, itong kamag-anak niya, incumbent parehas, halimbawa parehas konsehal, tatakbo mayor. Nakita niya na malakas yung kalaban ng kanyang kamag-anak. Dahil konsehal yan, pwedeng imbestigahan ng ombudsman yan, di ba? Para magkaroon ng perpetual disqualification. Wala nang kalaban yung kamag-anak niya. Ganyan ka-importante ang ombudsman. Ito pang pinakamasaklap. Dahil nga si Inday Sara hindi na-impeach. Si Inday Sara hindi nila makasuhan. Saan nila kakasuhan si Inday? Sa ombudsman. Kakasuhan nila si Inday sa ombudsman ng plunder dahil dun sa 125 million na di umano inubos na hindi naman totoo. Alam naman natin na politika lang. Yun ang gagawin nito ni Boying. Diyan niya ngayon iimbestigahan at siya ngayon ang magpasasampa ng plunder sa Sandigan Bayan. Ganun din si Baste, ganun din si Pulong at lahat ng mga Duterte. Dahil yung mga yan ay nasa gobyerno, pwede niyang imbestigahan. Napakagaling gumawa ng istorya niyan. Napakagaling gumawa ng kaso niyan. Di lahat na ng kalaban ng mga dilawang tae, ng mga loyalistang tanga. Di kinasuhan nito at hindi na yan makakatakbo ulit sa mga posisyon sa gobyerno. Ganun kadelikado to. Paano mo i-impeach ito?
Paano mo ipa-impeach? O may utang na loob ang Kongreso sa kanya dahil hindi naman niya kinakana si Romualdez ngayon. O, di ba? Dati rin congressman ito. Maraming mga kaibigan niya sa Kongreso. O, so yun lang pinakikita ko lang sa inyo, yung mga na-chismis dito kay Boying Rimulya, yung mga issues na kinaharap niya netong sa 3 taon na stint niya, ganun karami ang kinaharap nitong kademonyuhan. Ganun karami ang kinaharap nito na mga problema, na mga iskandalo, tapos ngayon ilalagay mo sa isa sa mga pinaka-importanting posisyon sa gobyerno, Bongbong. Kapag ginawa yan ni Bongbong Marcos, wala na talaga. Itong bayang Pilipinas, wala na talaga itong pupuntahan. Maniwala kayo. Wala na ito. O, kasi nga, alam din ito na kapag nandiyan siya sa DOJ, pag natapos ang presidente, iba na ang DOJ secretary. O, alam din nito, nahahabulin siya ng lahat ng mga kademonyuhan na ginawa niya. O, syempre, kapag ombudsman siya, o, di may impluensya siya. O, pakinggan natin itong balitang ito. Ang haba ng paliwanag ko, di ba? Kailangan natin gawin yung mga pagpapaliwanag niya para mas maintindihan natin kung bakit ba ayaw natin kay Boying. Hindi lang tayo Boying Rimulya. Hindi lang tayo anti-Marcos na lahat ng inilalagay niya ayaw natin. Meron tayong mga personal na mga reason bakit ayaw natin sa tao na to. Sobrang sama nito. Sa sobrang sama nga nito, dapat mamamatay na to. Nagkasakit to. Kaya lang, nung sabi ni Satanas kay kamatayan, wag munang kunin yan. Baka mamaya pag upunta niyan dito sa impyerno, palitan pa ako niyan. Ganun kasama yan. Pasok. Si Senadora Amy Marcos na si Justice Secretary Boying Rimulya na ang itatalagang ombudsman para maipakulong umano si Vice President Sara Duterte. Kanina, inilabas na ang short list ng mga pagpipilian sa pagka-ombudsman. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Kaya tingnan natin yung mga credentials ng mga naka-shortlist ikumpara natin sa kanya kung anong achievement nung mga yon versus yung achievement nito pagdating sa batas. Kabilang si Justice Secretary Boying Rimulya sa 7 pangalan na pinagpipilian ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos para maging susunod na ombudsman. Kanina, inilabas ng Judicial and Bar Council ang shortlist matapos ang halos 2 buwang screening at public interviews. Bukod kay Rimulya, kabilang din sa shortlist sina Michael Aguinaldo, dating COA chairman, at COA chairman. ngayon ay Philippine Competition Commission Head, Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, Supreme Court Justice. Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, retired Supreme Court Justice Supreme Court Justice na naman. Mario Lopez, Sandigan Bayan Justice Michael Frederick Justice na naman Sandigan Bayan. Tapos sino yung pampito? Boying Rimulya, DOJ Secretary. O paano ka ba magiging DOJ Secretary? Tatalaga ka ng presidente. O aside from the DOJ, ano yung dati niyang ginawa? Nakapasok ba yan sa mga ahensya ng gobyerno na nakapatungkol sa batas? Supreme Court. Supreme Court, Sandigan Bayan. Meron ba siyang history na ano siya doon? Wala. Walang credentials to. Congressman, hindi mo nga alam kung litigator to noon eh. Mas alam natin, abogado ito, pero hindi natin alam na kung litigator to kasi ang dami ring mali nitong interpretasyon ng batas. Itong pinakamasaklap sa lahat. Paglalagay ka ng isang tao na na kailangan baluktutin ng batas. So anong klaseng magiging ombudsman ito? Babaluktutin yung batas. Kay Pangulong Duterte, may batas, hindi sinunod. Para daw sa kanya, ito yung tama. Yung tama sa kanya, mali eh. So pag naging ombudsman to, anong gagawin nito? Yung iniisip niyang tama, lahat yun puro mali. O patay tayo dyan. Ano mangyayari sa mga politiko natin sa Pilipinas? Baka mamaya ang first order of business yan, lahat ng matitinong mga politiko tanggalin, puro magnanakaw ilagay. Para makakomisyon tayo, baka mamaya ganun eh. Kasuhan lahat ng mga matitino. O para yung mga hindi matitino, sila lang matira, marami tayong komisyon sa mga pagnanakaw ng mga yan. Baka mamaya ganyan eh. O di ba? Kaya nga dapat dito talaga hindi pumapayag ang masang Pilipino, lalong-lalo na yung mga uniformado. Hirap na hirap tayo sa araw-araw, pati yung mga pulis at sundalo, tapos ganito lang yung mga napupunta sa mga posisyon sa gobyerno. Diyos mio. Musngi at PhilPost Chairman Stephen Cruz natanggap na ng palasyo ang listahan at inaabangan na lamang ang pinal na desisyon ng Pangulo. Ang mapipili ni PBBM ang papalit kay Samuel Martires na nagretiro noong Hulyo. Ayon sa batas, may hanggang October 30 ang Pangulo para magtalaga ng bagong ombudsman. Matipid naman sa pahayag si Rimulya sa isang ambush interview. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow, tingnan natin how it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Wala pa akong update. It's a work in progress. Diba? I mean, you are a DOJ secretary already. I mean, that is, to me, magandang posisyon na yan. I mean, lakas na posisyon na yan. Bakit mo pa gusto mag-ombudsman? Para makatakas sa accountability, gano'n? Diba? I mean, talagang alam mo na may masamang balak eh. Walang matinong balak talaga ito si Boying. Mandato ng ombudsman na imbestigahan at panagutin ng mga opisyal ng gobyerno sa mga kaso ng katiwalian. Sa Facebook post ni Senator Amy Marcos, sinabi niya ngayong Lunes, nakatakdang hirangin si Rimulya bilang ombudsman. Bagay na hindi nangyari. Nauna nang giniit ng senadora na may mas malalim daw na dahilan kung bakit si Rimulya ang itinutulak para sa pwesto. There is a very ominous reason. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Balak daw ipakulong si Vice President Sara Duterte, pati na ang gaya ng senadora na kaalyado ng mga Duterte. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. Nauna nang sinabi ni Rimulya na hindi siya magpapagamit sa politika sakaling siya ang maging ombudsman. Napakasinungaling yan eh. Meron ba sinabi na nagkatotoo yung buwisit na yan? Sinabi rin yan, hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Tapos pinadala nila si Pangulong Duterte sa ICC. Yan ang mukha ng Satanas. Nagbabalita mula sa frontline. Diba? Kaya sobrang delikado nito kasi hindi nagtagumpay yung kanilang impeachment kay Inday Sara. Sa plunder nila dadalhin. Again, ang plunder po, no bail yan. No bail ang plunder mga bossing. At yan ang ikakaso niya kay Bato, kay Bongo, kay Inday Sara, kay Baste, kay Pulong.
Oh, lahat yan. Hahanapan niya yan ng ebidensya. Hahanapan niya yan ng chismis. Kasapakat itong mainstream media. Magugulat kayo. Oh, magugulat kayo. Ubos ang mga matitinong mga ano natin, mga politiko natin sa Pilipinas. Ubos. Oh, yan ang mga kakaharapin natin sa future. Oh, dito naman tayo sa isang sa isang magandang interview rin. Oh, ito naman. Oh, ay nanindigang pananagutin, hindi yan. Mamaya na yan. Oh, dito tayo muna sa sa pinakamaingay na. Ito, dating administrasyon daw. Dinuturo niya sa dating administrasyon ang nasirang sistema ng budget checks, ha? Oh. Sinasabi ni Bongbong dito na ito daw dating administrasyon ay hindi daw nila, itinigil daw nila yung pagche-check ng mga proyekto bago i-release yung budget. Si Pangulong Duterte pa talaga ang sinabihan mo na ganyan, ha. First order of business mo, EO, Executive Order 01. Ano yun? Tanggalin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Yun ang first order of business mong putang ina mo ka? Tapos isisisi mo sa nakaraang administrasyon na hindi nila chine-check kung matino yung mga proyekto o hindi. Tinanggal mo yung isang opisina na gumagawa niyan. Tinanggal mo yung isang opisina na nagbabantay ng korupsyon sa Pilipinas. Tapos hudas ka. Sasabihin mo na yung nakaraang administrasyon ng may kasalanan, tarantado ka. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga smuggled items, lahat as in lahat, kay bawang, sibuyas, kay tsinelas, kay bag, suklay, suyod, pagkain ng aso, lahat ng mga smuggled galing sa ibang bansa, illegal na nakapasok sa atin. Kahit helicopter, eroplano, sports car, expensive bikes, mga Harley Davidson, Ducati, BMW, mga ganyan, nung panahon ni Pangulong Duterte kasama ang Presidential Anti-Corruption Commission, winawarak nila yan. Sinisira nila yan, naka-livestream pa yan, naka-media pa yan, ngumingiwi lahat ng tao habang dinadaanan ng bulldozer yung mga Jaguar, yung mga Porsche, Rolls-Royce, Bentley, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Lahat yan, winawarak na ganyan. Noong umupo kang hudas ka, Bongbong Marcos, tinanggal nyo yan. Ang sabi nyo, kakailanganin natin yung pera, ibibenta na lang natin kasi marami tayong pinagkakagastusan. O mantakin mo nung panahon ni Pangulong Duterte, winawarak yung mga luxury items na yan. Meron pa tayong pangangailangan sa COVID. Pero nairaos ni Pangulong Duterte ang COVID. Ngayon wala ng COVID, bukas ng ang ekonomiya. Tapos yung pagsira sa mga luxury item, tinanggal nyo, pinabibid nyo na ulit, pinapa-auction nyo na ulit yung mga sasakyan dyan. Saan napupunta yung pera niyan? Bakit ang hirap pa rin natin? Yung panahon naman ni Pangulo, hindi naman niya pinagkakakitaan yan, pero ang dami namang serbisyo para sa bayan. May build program, nairaos tayo sa pandemic. Kayo, 3 taon, lumaki na yung budget nyo, lumaki na yung utang natin, kinukuha nyo pa yung pera dyan sa customs, ng mga pinagbebentahan ng mga luxury vehicles na yan na nahuhuli nyo, wala tayong kahit ano. Wala tayong ospital, walang kalsada, walang tulay na bago, walang highway, putang ina niyan. Lahat ng mga proyekto sa Mindanao, pinatigil, railroad project, pinatigil, hayop yan. Visit, salot. Sas ngayon isisisi mo kay Pangulong Duterte o sa nakaraang administrasyon na nawala yung pag-check nila, ikaw ang nag-abolish, ikaw ang nag-delete ng Presidential Anti-Commission, putang ina mo ka. Napakahudas talaga nito ni Bongbong, napakasinungaling talaga ng hayop na ito. Pakinggan nyo yung kanyang panibagong pagsisinungaling sa kanyang vlog. Nakuha mo pa mag-vlog? Ina ka? Matapos mong bentahan ng 20 pesos na kilo ng bigas yung mga nasalanta sa Cebu. Nakuha mo pa talagang mag-vlog, ha? That every centavo of public funds will benefit Filipinos, no? But what concrete mechanisms are now being placed so that future budgets are free of these insertions and these anomalies? Is blockchain and AI one of the solutions to create that transparency? Well, I haven't seen any AI that's specifically geared towards that. Blockchain is something that could work. Okay. However, what has happened has been that we have violated the rules. Those rules exist, and simply we don't. In the last decade, so they stopped following the rules. So they stopped following the rules for the past decades. Gago no? They stopped following the rules for the past decades. So sinong kasama doon? Si Pangulong Duterte. So ang sinasabi niya, since the start of pamumuno ni Duterte, tinigil na nila yung, ano yung rule na yun? Pakinggan muna natin kung ano yung rule. For example, when I was in local government, when national government came in and was going to do a construction, they come in, they do the project. And then at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na. Natapos namin yung project. Inspectioning namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Sign it, yeah. Hindi ko pipirmahan yung acceptance. Dapat, pag hindi ko pinirmahan yung acceptance ng local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Okay. Sa tawagin yung kontraktor, tignan mo ulit, hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, pipirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. So tinanggal daw ni Pangulong Duterte yun. Anong prueba mo na tinanggal ni Pangulong Duterte yun? Meron na nga tayong ombudsman na nagche-check ng corruption. Dinagdagan pa nga ni Pangulong Duterte para may second layer ng pagche-check ng corruption sa Pilipinas Yung PACC. Tinanggal mo nga yun
Tinanggal mo yun. O sige, di ganito ngayon, Bongbong. Let's say for example, totoo yung sinasabi mo na tinanggal yan ni Pangulong Duterte nung panahon niya. O ba't hindi mo binalik nung panahon mo? Bakit hindi mo binalik nung 2022? Presidente ka na for 3 years eh. Ba't isisisi mo sa nakaraang administrasyon? Wala namang kaso ng pandarambong nung nakaraang administrasyon. Wala naman tao nagrereklamo ng korupsyon nung nakaraang administrasyon. Pagka may bagyo, pag may dilubyo, ang lalakas ng mga tumama sa atin, meron pang Maute, meron pang Marawi. Hindi naman tayo nang hingi ng abuloy mula sa ibang bansa. Nairaos naman ni Pangulong Duterte lahat. May build projects pa. May mga bagong ospital. May mga bagong eskwelahan. Ang gaganda ng mga programa ni Pangulong Duterte. May 10 taon yung passport, 10 taon yung mga lisensya. Nawala ang laglag bala, naubos ang droga. Ang dami nating naiisip na magagandang nagawa ni Pangulong Duterte noon. Bakit ito si Bongbong? Puro pangit yung naiisip. So ang sinasabi niya, tinanggal daw ng Duterte administration yung sistema ng pag-check ng mga proyekto. Kung tinanggal niya noon, 3 years na ikaw na presidente, ba't hindi mo binalik? Kung alam mo naman pala na tinanggal niya noon at hindi nakabuti yun, bakit hindi mo binalik? Imagine mo kung totoo yung sinasabi mo papayag ba naman si Pangulong Duterte na tatanggalin yan? Tarantado talaga to putang inan to Nakuha mo pang manisi, wala ka nang ginawa sa Pilipinas. Wala ka nang natapos, wala ka nang nasimulan, nakuha mo pang manisi. Ikaw ang may problema, Bongbong Ang problema dito, Bongbong, tanga ka Yung 2025 budget, pinirmahan mo ng palpak Napakaraming insertions, mantakin mo insertions mula nung umupo ka 2023, 2024, 2025. Yung tatlo, ang insertions nagkakahalaga ng isang trilyon, mahigit trilyon. Tanginang yan, yung kay Napolis, 10 billion lang yung ninakaw ng Napolis na yan. Kasapakat yan. Kasama yan si Bongbong sa magnanakaw noon kay Napolis. Di ba? Isang lang yan, isang 10 billion. Ito ngayon trilyon. Pag-upo mo 3 trilyon yung posibleng nanakaw sa bayang Pilipinas. Tapos isisisi mo kay Duterte. Isisisi mo kay Pangulong Duterte. Meron ng isang budget na vinito si Pangulong Duterte. Nag-revert tayo doon sa previous budget dahil nakikita ni Duterte na madaming mga insertions. Tarantado. Ikaw ang magnanakaw. Ikaw, ang pinsan mo at si Zaldico, kayo yung magnanakaw tapos isinisisi nyo sa ibang administrasyon. Ang tatay mo magnanakaw, ang nanay mo magnanakaw, gusto mo matino ka? Magnanakaw kayong lahat. Sa dami nitong problemang kinakaharap ng bayang Pilipinas, Bongbong, wala kang ginawang matino. Lumindol dyan sa Cebu, binentahan mo pa ng 20 pesos na kilo ng bigas. Tapos gusto mo ikaw ang matino? Putang ina, nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganitong rally na nagkamatayan. Walang ganyang kamalawakan na rally nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin mo, panahon ni Pangulong Duterte, may mga ganitong issues. Wala silang kaso ng korupsyon. Ni isa walang kaso ng korupsyon si Pangulong Duterte. Ang Davao City, zero debt. Ibig sabihin, walang utang. Ikaw ang hindi nagbayad ng buwis, bilyong-bilyong estate tax ang putang ina tinakbo mo. Tapos maninisi ka sa nakaraang administrasyon? Hayop ka. Demonyong hayop na ito, no? Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, you don't think about this anymore. Ina, napakasinungaling, no? Nuknukan talaga na sinungaling itong Judas na ito. Ewan ko, putang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo ang isang pinakagagong gagawin niya. Ang isang pinakagagong gagawin niyan, yung sigurado ako, yung pinakatarantadong gagawin niyan, yung itatalaga si na ombudsman. Wala na siyang kawala rito Palubog na talaga bayang Pilipinas hangga't hindi nawawala ito si Bongbong. Ito, pakinggan ninyo, sasabihin dito ni Erice, ha? Ang mga halal na kinatawan sa atin, dapat manggaling ang pagtatama at pagbabago. Kailangan natin ang reformang magpapahupa sa galit at kawalan ng tiwala. Sa galit at kawalan ng tiwala. Nung panahon ngayon, nagkaroon ng sobra-sobrang galit at kawalan ng tiwala. Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, may sobrang galit ba't kawalan ng tiwala? He was voted ng 16 million na Pilipino. Mas marami pa daw yung dinaya lang PRRD was loved by the Filipino communities worldwide. People are shouting his name. People want him to extend his term. Gusto niya ng tao na extend nga niya yung term niya Sa sobrang pagmamahal ng tao sa kanya, si Inday Sara, binoto ng 32 million na heartbroken nga ang mga Pilipino gawa ng si Inday Sara hindi tumakbong presidente. Nanalo ka nga dahil sa mga Duterte Tapos putang ina, isisisi mo sa mga Duterte yung kahayupang pinaggagawa nyo ngayon. Kayo yung magnanakaw Kayo yung may bilyong-bilyong insertion. Kayo yung may issue ng mali-malitang pera. Tapos sasabihin nyo na nung nakaraang administrasyon, doon nagsimula problema. Let's say for example, nagsimula problema nung nakaraang administrasyon, putang ina, in-exploit nyo ngayon Yung loopholes, in-exploit nyo Antindi nyo magnakaw. Lahat ng magnanakaw sa Pilipinas mula sa panahon ng tatay mo hanggang kay Pinoy, lahat nung nanakaw sa bayang Pilipinas, kinuha nyo ng 3 taon Ikaw, si Zaldico at saka si Romualdez, 3 taon lang kinuha nyo Tanginan tong mga to, tapos isisisi nyo sa nakaraang administrasyon. Wala ka nang nagagawa, naninisi ka pa. Okay man sana kung marami kang nagawa, marami kang naisaayos, tapos sisihin mo yung nakaraang administrasyon. Hindi, bobo ka. Inutil ka, utal-utal ka, tapos may issue pa na addict ka. Dahil hindi ka man nagpapadrug test, tapos isisisi mo sa nakaraang administrasyon, kayong pamilya nyo yung salot sa Pilipinas. Tingnan mo yung anak mo, mayroong lindol sa Cebu.
binabagyo yung probinsya nyo ng norte. Nawawarak yung mga flood control project ninyo sa norte. Nasaan yung anak mo? Ayun, pasayaw-sayaw sa Singapore. Ang ina niyan. Hindi na nagbibihis ng damit. Parang 3 araw ng sayaw. Parang sabog na naman. O, yan ang problema natin. Tapos isisisi nyo sa nakaraang administrasyon. Mga hudas. Palisin natin ang tingin nila sa atin na tayo ay mga buhaya at buitre. Hindi lang sakim sa salapi, kundi pati sa kapangyarihan. Kung mananalamin lamang tayo at magbubulay-bulay, makikita natin sa kabila ng ating tikas sa ating mga posters noong nakaraang halalan ay may balot ng kadiliman na kumukulob sa ating mga larawan ngayon. Huwag na natin hintayin na ang mamamayan mismo ang mag-aklas o ang kasundaluhan ang gumawa ng mga bagay na yayanig sa ating demokrating kong pamumuhay. Kailangan natin ng reforma, magpapahupa. Ito, bold reforms must emanate from this house. I therefore, with all humility and with nothing in my heart and mind but to help restore faith in our institution through meaningful reforms, though painful to most of us, I offer this call. Ngayon pa lamang, humihingi na ako ng kapatawaran sa inyo, sa mga masasaktan ko. Sana hindi kayo magtanim ng galit. This is for our institution. This is for our country. This is for our people. Ayan, sinabi dito ni Erice, hindi ko lang na-capture. Sinabi niya rito na ang 19th Congress, sa 19th Congress nagsimula or talagang sobrang laki noong nagawang pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. 19th Congress. Sino ng presidente ng 19th Congress? Si Duterte ba? Ang presidente ng 19th Congress, si Bongbong Marcos. Ikaw, Bongbong, nagsimula sa 19th Congress. Yung kabulastugan, yung mga blanco-blanco, yung mga lintik na bilyong-bilyong mga insertion, nagsimula yan sa 19th Congress. Sa Kongreso, nagsimula i-draft yung paghahati-hati ng pera. Tapos napunta sa Senado, tapos ang pumirma ikaw. Tapos punyeta ka, ang may kasalanan si Duterte. Ikaw ang nagnakaw, kasama mo, pinsan mo, tapos ang may kasalanan si Duterte. Galit na galit nga si Erice dito eh. Sabi niya sa Kongreso nagsimula yung kasalanan. O pat sinisisi ni Bongbong Marcos sa nakarang administrasyon na naman. Ay nako Bongbong. O, ganyan daw ang tanga. Ang tanga daw at ang bobo mahilig manisi. O, kaya ang hilig-hilig mong manisi, sinisisi mo na naman yung nakarang administrasyon. O, Diyos ko po. O, ito. Anong sabi? Nung isang finance official, sino ba to? Yung parang bata rin to ni Romualdez eh. O, pero tingnan natin ang masasabi niya. Pagdating sa mga anomalya sa gobyerno, partikular na sa mga infrastructure projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa dating Undersecretary ng Department of Finance at ngayon Professor sa UP College of Economics. Ayan na, tao ni Tao ni Bongbong to. Appointee niya ito na nag-resign. Dahil sa pagnanakaw nila, hindi na nito naatim yung mga pagnanakaw sa gobyerno kaya nag-resign to eh. May manipulasyon umano pagdating sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Kaya kasama po sa panawagan natin ay panagutin ang lahat ng mga kurakot. Hindi lang mga congressman, hindi lang mga senador, kung hindi yung nasa executive. Kasama sa executive branch ay ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, ang mga miyembro ng gabinete at ang iba pang opisyal ng attached agencies. Paghalimbawa ng ex-finance official, hindi lang natatapos ang anomalya sa flood control projects, kundi sa iba ring ahensya ng pamahalaan. Gayaan niya ng malaking pondo na inilalaan sa social services, ngunit napipilitan ang mga apektado ng lindol sa Cebu na matulog sa loob ng plastic. Ang laki-laki ng pera ng social services, ng social welfare, tapos sa tuwing may dilubyo, ganito ang itsura natin. O, anong ginagawa ni Bongbong? Nagtatayo ng tent city. Tanga talaga eh. Si Pangulong Duterte, hindi tent city itatayo niya. Matibay na relocation site. Tent city, tanga. Zero budget ng PhilHealth noong 2025 habang 60 billion pesos lamang ang binalik sa... Diba? Ito pang PhilHealth. Isa pa yan, Bongbong eh. Ninakawan niyo yung PhilHealth ng 89 million ang ibinalik niyo, magkano lang? 89 billion ang ibinalik niyo, 60 billion. May kulang pa kayo. Tapos yung 60 billion na yung kinuha mo pa sa iba-ibang ahensya. O, nasa na yung pera nito? Ikaw ang hari ng kawatan eh. Kayo magnanakaw, tapos isisisi nyo sa nakarang administrasyon. Ay, talaga naturang state health insurer ngayong 2026. Ayon kay Magno, malinaw itong pagnanakaw ng tax at dignidad ng taong bayan. Panagutin ang lahat ng mga korap, hindi lamang sa legislature, kung hindi pati sa executive. Sino ba ang nag-approve ng mga proyektong yan? Sino ang nagpa-prioritize pagkatapos aprubahan ng Congress? Sino ang naglalabas ng pondo? Kaya yung mga maang-maangan acting ng mga opisyal ng gobyerno, dapat hindi natin yan binibili. Anya, Ayun, dapat wag niyong bilhin yung mga vlog-vlog na yan ni Bongbong. Mga pagsisisi niya sa nakarang administrasyon, na lungkot-lungkot ko na. Nagalit na ako. Nasyak ako. Putang ina mo. Masasyak ka, ikaw ang pumirma niyang budget, gago. Kayo yung nagnakaw, nasyak ka. Baka nasyak ka dahil nahuli kayo. Ang mga ganitong gawain ay hindi lang politikal, kundi halimbawa ng moral corruption o kawalan ng pagpapahalaga sa taong bayan at nagiging karaniwan ang paggawa ng katiwalian sa lipunan. Evan Alvarez, UNT. Ayan, oh. Hindi dapat makawala ang executive. So lahat na nangyayari na ito, sabi ko nga sa inyo, the logic applies to, or the law was applied to Pangulong Duterte. Noong maraming namatay sa war on drugs, si Pangulong Duterte ang sinisi ng bonggang-bongga. Diba? Ngayon nakakulong sa ICC. Tapos ngayon, sa napakaraming korupsyon, si Bongbong ang pumirma, tapos salba siya.
Porket siya ang nag-expose, tanga, hindi ikaw ang nag-expose. Ang nag-expose, bagyo. Ang nag-expose sa inyo, sa mga pagnanakaw ninyo, kayo mismo. Sobrang ganid ninyo, umambun lang, puta nasira na yung mga flood control project nyo. Pinagyabang mo sa zona mo, tapos nadurog yung mga flood control ninyo. Malaman-laman, wala pala talagang flood control, hayop yan. O so sinong may kasalanan, Bongbong? Si Duterte pumirma ng 2025 GAA? Tarantado. Kung noong panahon ni Pangulong Duterte sinisi sa kanya yung war on drugs, dapat sa panahon mo, isisi din sa iyo yung corruption. Dapat talaga ikaw ang unang-unang bitayin. Oh, mga hayop. Pinainit nyo na naman ang ulo ng mga banateros eh. Oh, pero hanggang dyan lang tayo mga bossing. Baka hindi ako makapag-vlog sa mga susunod na araw. Kaya panoorin nyo itong mga vlog ko, mga pinag-upload ko ha. Kasi pupunta nga ako ng Cebu para maghatid tayo ng tulong dyan kasama ang SMNI Foundation. At ito ipapakita ko lang ulit. Yan ha, kasama ang SMNI Foundation, we will be having a disaster relief operations in Cebu. So for those who have a big heart, hindi heart enlargement tayo, mga malalaking puso dyan, yung mga nakakaluwag-luwag sa buhay, 0995-284-9117. Marami pong maaabot kahit na magkano lang ang inyong may tutulong, sigurado ako na mapupunta yan sa mga mamamayang Pilipino. So dahil tayo aalis, so baka mga ilang araw na hindi ako makapag-vlog o baka mag-upload lang ako ng mga video tungkol dyan sa ating gagawin na relief operations, pero baka hindi ako makapag-studio. Kaya samantalahin nyo na itong mga upload ko. Nag-upload ako ng marami nitong mga nakaraan para may mapanood kayo. So mabuhay ang bayang Pilipinas. Dasal lang na sana tumigil ng pagtibok ng puso ng lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Oo, walang sisinuhin mula barangay chairman hanggang SK chairman. Kung pwede lang, kasama na sa mga mamatay. Lahat ng magnanakaw mamatay na. Kita-kita tayo ulit sa susunod vlog. Mabuhay kayo at tatag lang.